Isa akong bilyonaryo. Kabanata 191, 192, 193, 194, 195. Sa pagtingin sa layout sa harap niya, agad nang umiti si Marvin na may kasiyahan. Ngayong naayos na ang villa, naroroon ang babaeng punong abala. Sa tanghali, bubuksan niya ang pinto ng silid kasama si Joanna. Si Joanna ay mabibigkas. Naisip ni Marvin ang nanginginig na luha ni Yumanrong at biglang nagpakita ng nakangiting mukha. Ang susunod na hakbang ay tanungin kung nasaan ang iyong Lamborghini. Kung hindi pa ito dumarating, kailangan munang humiram ng sports car si Marvin sa iba. Sa pagkakataong ito, mayroon ding mahabang alaala si Marvin. Pagkatapos humiram ng sports car, kailangan niyang ilipat ang kanyang account. Pagdating ng bago niyang sasakyan, mabuti pang ibalik sa kanya. Ngunit sa oras na ito, tinatayang malapit ng sasakay si Joanna. Naisip ito ni Marvin at gusto niyang tawagan si Joanna. Ngunit hindi tumawag si Marvin, ngunit nakita niyang tumawag na si Joanna. Agad namang nagpakita ng ngiti si Marvin at ikinonekta ang telepono. "Hello, Marvin, malapit na akong sumakay." Sa oras na ito, sa panig ni Joanna, siya ay labis na nasa sabik. Sa pag-aakalang malapit na niyang makita si Marvin, hindi napigilan ni Joanna ang pagtaas ng bibig. Sinabi rin ni Marvin kay Joanna, "Handa na ang side ko. Sasanduan kita pagdating mo. Maniwala ka, bibigyan kita ng surprise this time." Sa oras na ito, katabi ni Joanna ay si Amy. Nang marinig ni Amy na muling kausap ni Joanna si Marvin, sinadya niyang tumawag ng direkta sa telepono. "Wow, Joanna, ang bait-bait naman ng boyfriend mo. Inggit ako sa'yo." Pagkarinig pa lang ng boses na ito, biglang kumunat ang mga kilay ni Marvin. Nakita niya si Amy, at si Joanna ay nagsabi rin sa kanyang sarili na maaaring medyo nakatutok si Amy sa kanya. Ngunit bakit tila nagbago ng 180 degrees ang ugali ni Amy ngayon? Sa oras na ito, nahulaan din ni Amy ang mga pagdududa ni Marvin at mabilis na sinabi sa kanya, "Nako, Mr. Cruz, hindi ako magaling sa ginawa ko noon. Lahat ng pagkakamali ko nagawa ko noon, kaya sana mapatawad mo ako, bigyan mo ako ng pagkakataong magtama, at hayaan mo akong maging kaibigan. Mula ngayon, loyal fan ako ni Joanna." Matapos marinig ang mga salita ni Amy, medyo hindi makapaniwala si Marvin, puno ng pagdududa at nagsabi, "Talaga?" Sa oras na ito, sinabi rin ni Joanna kay Marvin na may ngiti, "Of course, it's true. In fact, something happened. Well, I'll give you a good talk pagdating ko doon." Sa oras na ito, nang makitang malapit na siyang makarating sa tarangkahan, sinabi ni Joanna kay Marvin, "Malapit na akong sumakay sa eroplano. Hindi na kita matatawagan. I'll get in touch with you pagdating ko doon. Lahat tama." Narinig din ni Marvin ang dagandong, ngunit sa sandaling ito, ang may-ari ng tindahan sa likod ni Marvin ay tumawag kay Marvin. "Guest, inayos namin ito para sa iyo." Oo naman si Marvin, ngunit medyo nalito si Joanna nang marinig niya ang boses. May ginagawa pa ba si Marvin ngayon? Mukhang sobrang busy niya. Gayunpaman, iniisip ito ni Joanna sa kanyang puso. Sinabi lang ni Marvin na bibigyan niya ang kanyang sarili ng isang sorpresa, at agad niya itong inaabangan. Pagkatapos nito, direktang ibinaba ni Joanna ang tawag, at pagkatapos ay dumiretso sa eroplano kasama si Amy at iba pa. Ngunit sa oras na ito, aksidenteng nabangga ni Amy ang braso ni Joanna. Nang hindi mahawakan ni Joanna ang mobile phone, nahulog ito sa lupa. Sa isang crack, nag-crack ang screen ng mobile phone. Sa pagtingin sa sitwasyong ito, sinabi ni Amy sa matinding gulat, "Nako, pasensya na talaga. Ngayon lang kita nabangga at nasira ang cellphone mo ng ganito. I'm so sorry. I'm so sorry. It's too late now. Can I get you a new one when the plane lupain?"
Bagamat sira ang kanyang mobile phone, medyo nalungkot si Joanna, ngunit nang makita ang sinseridad ni Amy, ngumiti din siya. It doesn't matter, it doesn't matter. You don't mean to change it for me. Nag-crack lang ang cellphone ko. Hindi na kailangang palitan. Gayunpaman, sa wakas nakahanap ng pagkakataon si Amy. Paano niya ito hinayaan ng ganoon kadali? Paano yan? Kita mo, ang iyong mobile phone ay luma na. Pagkatapos ng landing, may isang lugar upang magbenta ng mga mobile phone sa paliparan. Dadalhin kita upang bumili ng bago sa oras na iyon. Hindi maaaring umiwas si Joanna, at sa wakas ay masusundan na lamang niya ang mga tao ni Amy para makasakay sa eroplano. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya, at pagkatapos ng ilang sandali ay tumanggi na lamang siya. Sa daan, natural, hindi na kailangang sabihin na si Amy ay maselan sa iyo Joanna. Paminsan-minsan, tinanong kanya tungkol sa nakaraan at kay Marvin. Si Joanna ay hindi gustong pag-usapan ang mga problemang ito kay Amy. Kung tutuusin, ayaw niyang sabihin sa iba ang tungkol sa relasyon nila ni Marvin, ngunit hindi niya maiwasang magsalita tungkol sa ilan sa mga katangian ni Marvin. Nang marinig ni Amy na si Marvin ay ganoong tao, nagulat siya. Pagkatapos ng lahat, si Marvin, isang napakayaman na lalaki, ay nakapag-aral ng tapat, tulad ng isang ordinaryong tao, sa halip na magpakita na siya ay napakayaman at makapangyarihan. Gayunpaman, ang mga mata ni Amy ay kumislap ng bakas ng liwanag, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Hindi nagtagal, pagkatapos lumipad ng 1 oras at kalahati, nagsimulang lumapag ang eroplano, at magkasamang bumaba ng eroplano sina Joanna at Amy. Sa oras na ito, nakatingin sa magkasintahang namumulot sa malayo, kumikinang din ang mga mata ni Joanna. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita mo na si Marvin. Sa oras na ito, gusto ni Joanna na kunin ang kanyang mobile phone at tumawag kay Marvin, ngunit direktang hinayla ni Amy si Joanna at sinabi sa kanya, "Go. Joanna, may isang lugar para magbenta ng mga mobile phone doon. Bibilhan kita ng bago para palitan." Gayunpaman, mabilis na tumanggi si Joanna. "How can this work? Puro crack lang ang cellphone ko. Hindi naman sira. I can continue to use it." Ngunit hinawakan ka ni Amy ang kamay ni Joanna at sinabing malungkot, "Nako, Joanna, mas mabuting makinig ka sa akin. Hayaan mo akong baguhin ito para sa iyo. Alam mo, si Marvin ay isang mayamang young master. Bagamat sinabi niyang maganda ang ugali niya, hindi siya maaaring maging mabuti sa iyo ng mag-isa. Na-offend ko na siya dati. Kung sinira niya ang iyong mobile phone sa pagkakataong ito. Paano sasabihin sa akin ni Marvin, direkta kitang bibigyan ng bago, na maaaring ituring bilang isang paghingi ng tawad sa dati kong pag-uugali sa iyo?" Sa oras na ito, si Joanna ay hindi makatanggi sa mga salita ni Amy. Bagamat hindi siya naniniwala na galit na tao si Marvin, hindi mapipigilan ni Joanna si Amy kung gusto ni Amy na mapalapit kay Marvin. Hindi nagtagal, si Amy at Joanna ay dumiretso sa isang tindahan ng mobile phone at pumili ng isang mobile phone. Gayunpaman, si Joanna ay tumingin sa presyo ng mobile phone, ngunit siya ay medyo nagulat at sinabi ni Amy, "Hindi, paano mo ako mabibili ng $10,000 na mobile phone? Ang aking mobile phone ay higit pa sa $3,000. Bilhan mo na lang ako ng katulad." "Nako, wala kang dapat alalahanin. Pasensya na ha. Natural, kailangan natin ng sinseridad." Sa mga salitang ito, masigasig na pinalitan ni Amy ang mobile phone card ni Joanna sa bago. Hindi rin makatanggi si Joanna. Naisip niyang sasabihin niya kay Marvin ang tungkol dito mamaya. Pagkatapos ng lahat, ibabalik niya ito ng pitch. Dahil masigasig si Amy, hahayaan niya si Marvin na bigyan ng kaunting pagbabalik si Amy. Gayunpaman, pagkatapos nilang piliin ang kanilang mga mobile phone, biglang nakakita si Amy ng isang tindahan ng damit sa isang gilid ng tindahan.
Kaagad niyang dinala si Joanna sa tindahan at sinabi kay Joanna, "Joanny, pumili ka ng damit. Duty-free shop ito. Mas mura kaysa sa karaniwan sa shopping mall. I don't have the... May damit na ako." Sa oras na ito, nakikita na binili ni Amy ang kanyang sarili ng isang mobile phone at mga damit, palaging nababahala si Joanna. Well, ano ang iniisip mo? Makikilala mo si Marvin sa isang sandali. Paano mo maso-surprise si Marvin kung hindi ka nagbibihis ng maayos? Sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Marvin, naantig din si Joanna. Gusto talaga niyang ipakita ang best side niya kay Marvin. Sa sandaling ito, naantig din si Humanrong. Nang makita ang hitsura ni Joanna, agad na nagdagdag si Amy ng gasolina sa apoy. "Tingnan mo ang damit na ito. Napakaganda. Flirt, ibaba mo ito at subukan ito para sa babaeng ito. Aba, at ito. Sa oras na ito, naiintindihan din ni Karen, na sumunod kay Amy, kung ano ang ginagawa ni Amy. Mabilis niyang pinalibutan si Joanna at sinimulang ipakilala sa iyo ang mga damit ni Joanna. Nang makitang dinala ni Amy ang damit sa kanya, kinailangan ni Joanna na kunin ito, at sinabi ni Amy kay Joanna, "Ibigay mo muna sa akin ang iyong bag at lahat ng uri ng mga bagay, at kukunin ko ito para sa iyo. Kung hindi ito komportable." Si Joanna ay masyadong masunurin sa kanyang mobile phone kay Amy, at pagkatapos ay dinala ang mga damit sa dressing room. Matapos makitang nawala ang figure ni Joanna, ang mukha ni Amy ay sumilay ng isang nakakalokong ngiti. Mabilis na binuksan ang bagong mobile phone ni Joanna, at pagkatapos ay pinalitan ang mobile phone card ni Joanna sa kanyang sariling mobile phone. At maglagay ng isa pang card sa bagong mobile phone ni Joanna. Ang bagong mobile phone ni Joanna ay hindi nagtatakda ng anumang password at fingerprint. Kakakuha lang naman ni Joanna ng bagong mobile phone at hindi marunong maglaro. Matapos palitan ni Amy ang isa pang card sa mobile phone ni Joanna, pinindot niya ang isang key para pa-undern ito, at sa wakas ay inilagay ang buong mobile phone sa bag. Pero hindi alam ni Joanna na nailipat na pala ang phone card niya. Pagkatapos palitan ang phone card, direktang i-dial ni Amy si Marvin, at agad na nakalusot si Marvin. "Hello, Joanna, nandito ka ba?" Sa oras na ito, malumanay na nagtanong si Marvin, ngunit si Amy, na nasa tapat, ay nagpakita ng nakakatakot na ngiti at sinabi kay Marvin, "Marvin, ako na. Nakarating na tayo, pero may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Huwag kang magagalit kapag narinig mo yon." Matapos marinig ito, biglang kumunat ang noo ni Marvin. Hindi niya inaasahan na ang mobile phone ni Joanna ay nasa kamay ni Amy, at sinabi rin ni Amy na may mali, na nagbigay kay Marvin ng isang napakasamang premonition. Bagamat nalaman niya mula kay Joanna na si Amy ay tila nagbago ng kanyang paraan, hindi pa rin gusto ni Marvin si Amy. "Well, you can tell me, anong problema?" Matapos marinig na walang alinlangan si Marvin, labis na natuwa si Amy at nagkunwaring nag-aalala. Walang magandang mood si Joanna. Pagkababa pa lang ng eroplano, may dumating na lalaki para sunduin siya at diretsyong dinala, kaya ayaw mo siyang sunduin. "Ano? Sinundo ka na ba?" Nang marinig ito ni Marvin, nagulat siya. "Paano ka mapupulot ng iba?" "Oo, sinundo siya, at parang ayaw mo siyang mahanap. Pati cellphone niya nandito sa akin." Direktang sabi ni Amy kay Marvin. "May nangyari talaga dito, Marvin. Okay lang ba? Hintayin mo ako sa school. Pupuntahan kita mamaya at sasabihin ko lahat ng nangyari." Pagkatapos nito, direktang ibinaba ni Joanna ang tawag. Sa oras na ito, habang nakatingin sa nakasabit na mobile phone, kumunat ang noo ni Marvin. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari kay Joanna at kung bakit bigla niyang narating ang ganoong sitwasyon. Gayunpaman, sa oras na ito,
biglang naalala ni Marvin ang mensaheng ipinadala sa kanya ni Frank kahapon, na nagpapatunay na si Joanna ay maaaring nasa ilang problema. Nang panahong iyon, nangako siya kay Joanna na pupuntahan niya ang kanyang pagganap, ngunit hindi siya direktang nakarating sa eksena. Malamang na si Joanna ang nagkasala, at si Joanna ay likas na galit. Sa pag-iisip nito, medyo nag-aalala si Marvin. Galit ba talaga si Joanna sa sarili niya at nanggugulo sa sarili niya? Sa oras na ito, isang tawag sa telepono ang dumating. Si Kyle yon. Sinabi ni Kyle kay Marvin, "Young Master, kung kailangan mo ng sasakyan, sabihin mo lang. Magpapadala ako agad ng maghahatid sa'yo." Nang marinig ito ni Marvin, nanlungo siya at sinabi, "Hindi sa ngayon. Tatawagan kita kapag kailangan ko." Gusto ni Marvin na nagmamadali ang sasakyan dahil gusto niyang pilitin ang mga miyembro ni Joanna. Ngunit ngayon ay galit si Joanna at sinundo ng iba, kaya walang saysay ang paghiram ni Marvin ng sasakyan. "Sinong sumando sa'yo, Joanna?" Sa gilid ni Amy, nang makitang ibinaba na niya ang telepono, ninisyon niya. Pagkatapos ay ginamit ni Amy ang kanyang sariling numero at nagsimulang tumawag sa iba. "Hello, si Stephen ba yon?" "Ouch, Amy, paano mo naaalalang lumapit ka sa akin? Bakit ka naghiwalay ng boyfriend mo at gusto mo akong paglaruan?" Si Stephen, na ninakawan ni Marvin ng mga bulaklak, ay nagsabi na may magaang mukha nang marinig niya ang mga salita ni Amy. Gayunpaman, si Amy ay masyadong tamad na magsabi ng anuman kay Stephen. Diretsong sabi niya kay Stephen, "Well, hindi na kailangan pang magsabi ng kalokohan. Maiisip mo rin ang mga katulad ko. May magandang bagay na hindi ko alam kung willing ka. Gusto kong maging babae. Willing ka bang pumalit?" Matapos marinig ito, nagpakita ng kaunting interes si Stephen at sinabi kay Amy, "You asked me to do such thing. I tell you, I'm not willing to do everything." Ngunit bago matapos si Stephen, direktang nagpadala ng larawan si Amy. Nang makita niya ang larawang ito, tumawag si Stephen. "I'll go. Napakaganda ng babaeng ito. Nasaan siya? I'm willing to do it." Agad na napangiti si Amy at sinabi kay Stephen, "Buti na lang. Mas kilala lang kita, kaya pagbibigyan kita. Kung hindi, akala mo lahat ng tao ay magkakaroon ng ganitong swerte." Biglang yumuko Stephen kay Amy at sinabing, sabi mo oo, pero anong gusto mong gawin ko?" Pagkatapos ng ilang sandali, imaneho mo ang iyong pulang BMW ng direkta sa airport, pagkatapos ay hanapin ang babaeng ito at sabihin sa kanya na ikaw ay pinadala ni Marvin. Nang marinig ito, sumimangot si Stephen at sinabi kay Amy, "Anong sabi mo? Ayos lang yan. Hindi ba ako aawayin nito?" "Well, naayos ko na ang lahat. Pwede ka nang pumunta doon ng direkta." Sa oras na iyon, maaari kang magsabi ng ilang magagandang salita tungkol kay Marvin. Hanggat ang babaeng ito ay handa na sumakay sa iyong kotse, kung gayon hindi ko kailangan para matulungan ka sa hinaharap. Nang marinig niya na tila sinabi ni Amy na siya ay napakaseryoso, pinaniwalaan nito ni Stephen ng 7 o 8 puntos sa kanyang puso. Upang sabihin ang totoo, kahit na sinabi ni Amy na ito ay hindi totoo, gusto rin ni Stephen na pumunta at tingnan. Kung tutuusin, napakaganda ng dalaga. Kung totoo ang sinabi niya, malaki ang kikitain niya. Sige, dumiretso na ako dyan. Sumilay ang napakalaswang ngiti sa mukha ni Stephen, at pagkatapos ay naglabas siya ng isang bote ng inumin mula sa kanyang refrigerator. Kung titingnan ang masamang intensyon ng lalaki, halatang hindi ordinaryo ang bote ng inumin na ito. Hey, beauty, andito na ako." Sa oras na ito, sa panig ni Amy, si Stephen ay sumang-ayon, at ang kanyang mukha ay nagpakita rin ng isang ngiti ng kasiyahan.
Sa katunayan, sa simula, pumayag siyang manatili sa iyo Joanna, ngunit wala siyang mabuting puso. Kailangan lang niyang lumuhad at yumuko kay Joanna sa oras na iyon, ngunit labis siyang napahiya. Kung tutuusin, mababa pa rin ang tingin ni Amy kay Joanna. Sa tingin niya, ikaw Manrong ay isang maliit na babae mula sa kanayunan, at wala talaga. Ang dahilan kung bakit maaaring maging napakalakas ni Joanna ay dahil kay Marvin. Kung wala kang Marvin, si Joanna ay maaaring pinaglalaroan ng iba. Kaya si Amy ay nagkaroon din ng isang uri ng taos-pusong paninibugo sa iyo Manrong. Naiinggit siya na kilala mo Joanna si Marvin nang hindi siya kumikita, at gumawa din siya ng pangalan. Naisip ni Amy kung gaano kabuti kung mapapalitan niya si Joanna. Ngunit kalaunan, ang kaisipang ito ay nagulat kay Amy. Tila hindi ito imposible, kaya ginawa niya ang ganoong bagay sa pagkakataong ito. Sa oras na iyon, hanggat iniinsulto ka ng ibang lalaki, kahit na alam ni Marvin na ang bagay na ito ay hindi pagkakaunawaan, ano ang magagawa niya? Mahihiwalay siya kay Joanna kung hindi niya malalampasan ang dilema na ito. Sa oras na iyon, sasamantalahin ni Amy ang pagkakataon para aliwin si Marvin. Sa kakayahan ni Amy, lubos itong makukuha si Marvin. Kalalabas lang ni Joanna sa fitting room. Nang makita niya si Joanna, agad na napabulala si Amy. Nako, Joanna, ang ganda-ganda mo sa damit na to. Mabilis na binalot ng waiter. Nako, kalimutan mo na. Diretso lang ang bayad. Sa oras na ito, hindi makayanan ni Amy na sabihin ang ilang papuri sa iyo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabalintunaan. Haha, ngayon na ang panahon para ipagmalaki mo, hindi ba konting pera lang? Sa oras na iyon, aasa ako kay Marvin at magkakaroon ng lahat. Sa oras na ito, masaya rin si Joanna na marinig ang mga salita ni Amy. Sa totoo lang, pinuri ni Amy si Joanna hindi lang sa pambobola sa kanya, kundi dahil napakaganda niya sa damit na ito. Nang makitang si Amy ay nag-swipe ng kanyang card ng buong tapang, si Joanna ay labis na nagpapasalamat kay Amy at sinabi sa kanya, "Masyadong mahal para sa iyo." Pagdating ni Marvin, sabay na tayong kumain. Ay, ayos lang. Kumain na lang ako. Mamaya na lang natin pag-usapan. Sabi ni Tu. Mas ironic ang mga mata ni Amy, gusto pa nga ng tanggang babaeng ito na anyayahan si Marvin sa hapunan. Aha, ikaw Joanna ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong kumain muli kasama si Marvin. Siyempre, ayaw maintindihan ni Joanna kung ano ang nasa isip ni Amy. Tinanong lang niya si Amy. Oo nga pala, tumawag ba si Marvin noong nagpapalit ako ng damit kanina? Nakatingin si Joanna kay Amy nang may pag-asa. Kung tutuusin, alam niya kapag bumaba siya ng eroplano. Ngayong malapit nang matapos ang oras, si Marvin ang magkukusa na tawagan siya dahil nag-aalala siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, ibinigay ni Amy ang bagong mobile phone kay Joanna at sinabi kay Joanna, hindi ka tinawagan ni Master Marvin. Baka may iba pa siyang gagawin." Nang marinig ito, medyo napakunot ang noo ni Joanna, at bakas ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat alam niya na maaaring talagang abala si Marvin sa ibang mga bagay, pumayag si Marvin na bigyan ang sarili ng isang sorpresa. Dahil dito, hindi na siya handang tumawag pa ngayon, kaya medyo nalulungkot si Joanna. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabawi ni Joanna ang kanyang espiritu at itinuro na si Marvin ay talagang naantala ng ibang mga bagay. Kaya siya at si Amy ay lumabas ng tindahan at naglakad patungo sa gate ng airport. Nakita ni Amy kung ano ang hitsura ni Joanna at sinabi sa kanya, "Joanna, dahil dumating si Master Marvin para makipagkita sa iyo, mauna na tayo. Sige, ingat ka sa daan." Sa oras na ito, tinitingnan ang pag-alis ni Amy at ng iba pa. Si Joanna ay tapat na nakatayo sa pintuan at naghihintay na sunduin siya ni Marvin.
Pagkatapos mag-isip tungkol dito, inilabas muli ni Joanna ang kanyang mobile phone, tiningnan ang pangalan ni Marvin sa phone book, at direktang idinil ito. Ngunit pagkatapos ng laban, sumimangot si Joanna dahil hindi siya nakalusot. Masyado ba talagang abala si Marvin para sumagot ng tawag sa telepono? Ngunit ang hindi namaalaya ni Joanna ay ang numero ni Marvin sa kanyang bagong mobile phone ay pinalitan ng iba. Ang numerong na-dial niya ngayon ay hindi ang numero ni Marvin. Ito ay isang bagong numero lamang na may mga pahayag ni Marvin. Sa oras na ito, tumingin si Amy sa nagriring na mobile phone, biglang nagpakita ang kanyang bibig ng isang mapagmataas na ngiti. Tama na, si Joanna ay isang tanga, hindi nakita ang kanyang ginawa. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay dahil sa pagiging tuso ni Amy ngayong linggo. Kung tutuusin, sinong mag-aakala na may iba pang magpapalit ng numero sa address book ng kanyang mobile phone? Sa oras na ito, hindi pa rin nakakausap si Joanna sa telepono, ngunit siya ay nawala. Bigla niyang nakita ang isa pang lalaki na sinusundo ang kanyang kasintahan. Tuwang-tuwang niyakap ng dalawang batang magkasintahan ang isa't isa, at mas bumanda ang kanyang kalooban. Pagkatapos ng lahat, bago sinabi ni Marvin sa kanyang sarili na bibigyan niya ang kanyang sarili ng isang sorpresa, dahil ba sa paghahanda niya para sa sorpresa. Isipin mo dito, mas lalong nagagalak ang puso ni Joanna, dahil may iba pang bagay si Marvin, kaya magandang hintayin siya dito. Sa oras na ito, na may pananabik, iniisip kung anong uri ng sorpresa ang ibibigay ni Marvin sa kanyang sarili, nakangiti rin si Joanna. Sa oras na ito, bigla siyang naglabas ng maliit na notepad mula sa kanyang bulsa at ni-record ang masayang sandali. Ito ang munting sikreto ni Joanna. Sa kanyang notepad, nag-record siya ng maraming bagay kasama si Marvin. Lalo na noong nahiwalay siya kay Marvin nitong mga araw na ito, nagsusulat siya ng ilang bagay sa notepad na ito tuwing malaya siya. Sa palagay ko, kung makikilala ko si Marvin, maaari kong makitang mabuti si Marvin. Kahit matanda na sila, napakagandang souvenir. Dahan-daang nagsulat si Joanna sa notepad na ito. Ngunit sa oras na ito, biglang nag-vibrate ang kanyang mobile phone, at narinig ang tunog. Direktang inilagay ni Joanna ang notepad sa trunk, at mabilis na binuksan ang mobile phone. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Joanna, hindi ito isang tawag sa telepono, ngunit isang text message, na ipinadala pa rin ni Marvin. "Honey, hindi ako makakaalis ngayon, kaya pinasundo kita sa kaibigan ko. He is driving a red BMW with the license plate number of *******. Ihatid na lang kita dito mamaya. I'm really sorry. Babayaran kita pagdating mo." Kung tutuusin, hindi siya pinuntahan ni Marvin ng personal. Ngunit ngayong may balita na siya, ipinapakita nito na nasa isip pa rin ni Marvin ang kanyang sarili, at higit sa lahat, tinawag niya ang kanyang sarili na mahal. Sa simula, tinawag ni Marvin ang kanyang sarili na Joanna, tulad ng isang kamag-anak. Pagkatapos ng lahat, si Marvin ay hindi masyadong masigasig sa ganitong uri ng emosyonal na pagpapahayag, ngunit ngayon ay tinatawag ni Marvin ang kanyang sarili na mahal. Nangangahulugan ba ito na medyo nagbago ang mentalidad ni Marvin? Bagamat pakiramdam ko ay medyo manhid ang ganoong palayaw, laging may bahid ng tamis sa puso ni Joanna, na nagpapalabnaw pa nga sa kalungkutan ni Marvin sa hindi pagdating upang kunin ang sarili. Dapat may iba pang gagawin si Marvin, kung hindi, siya ang magkukusa na makipagkita sa akin. Inaliw ni Joanna ang sarili sa ganitong paraan. Sa oras na ito, bigla niyang nakita ang isang pulang BMW na huminto sa dikalayuan, at pagkatapos ay bumaba mula sa BMW ang isang mamantika na binata. May hawak-hawak pa ring isang dakot na bulaklak ang binata. Ngunit nang makita niya ang binata, bahagyang kumunat ang noo ni Joanna. Hindi niya masyadong gusto ang isang taong mukhang mamantika. At noong kasama niya si Marvin noon, hindi pa siya nakakita ng ganoong kaibigan sa tabi ni Marvin, na naging dahilan upang magkaroon siya ng kaunting pagdududa.
Gayunpaman, nang makita siya ng binata, ang mga mata nito ay diretsyong nakatingin sa kanya, at pagkatapos ay naglakad ito patungo sa kanya. Nang makarating siya sa kanyang mukha, sinabi niya sa malakas na boses, "Nako, Miss Joanna ka. Hiniling sa akin ni Master Marvin na kunin ka. Tingnan mo, ito ang bulaklak na espesyal na inihanda ni Master Marvin para sa iyo." Sa sandaling marinig niya na ito ang bulaklak na inihanda ni Marvin para sa kanyang sarili, si Joanna ay nasa sabik na tanggalin ito. Hindi niya inaasahan na tila nagbago ang ugali ni Marvin at naging sobrang romantiko. Ito ang unang pagkakataon na nagpadala si Marvin ng mga bulaklak sa kanyang sarili. Anong ginagawa ni Marvin? Bakit hindi niya ako pinupuntahan at sinusundo ako ng personal? Ngunit nagtanong si Joanna sa mahinang boses kay Stephen, ngunit ibinaling ni Stephen ang kanyang mga mata at sinabi kay Joanna, "Nako, isang malaking surpresa ang inihahanda ni Young Master para sa iyo. Kaya pala hindi siya makalayo. Sumunod ka na lang sa akin." Nang marinig ito, bakas din sa mukha ni Joanna ang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nakilala si Stephen. Nang makita ang hitsura ni Joanna, sinabi ni Stephen habang mainit ang plancha, "Oh, hindi ba pinadalhan ka ni Master Marvin ng maikling mensahe? Kita mo, ito ay isang pulang BMW, at ang numero ng plaka ng lisensya ay eksaktong ****. Oo, maaari mo lang akong sundan sa bus." Nang marinig ang mga salitang ito, bagamat medyo nagdududa si Joanna, sinundan din niya si Stephen upang sumakay sa bus. Magalang na sinabi ni Stephen kay Joanna, "Hintayin mo muna ako sa kotse at ako na ang magdadala ng bagahe mo." Sa mga salitang ito, direktang hinayla ni Stephen si Joanna papunta sa kotse. At si Joanna ay hindi makatanggi, kaya kailangan muna niyang umupo sa co-pilot. Nakita ni Stephen ang hitsura ni Joanna. Ang sulok ng kanyang bibig ay biglang nagpakita ng isang napakalaking ngiti, at pagkatapos ay direktang inilagay ang ball ni Human Rong sa trunk ng kanyang sasakyan. Ngunit ang hindi nalaman ni Stephen ay mayroon pa ring maliit na notepad si Joanna sa kanyang ball, ngunit kahit na makita ito ni Stephen, hindi siya yuyuko upang kunin ito. Kung tutuusin, kinuha niya si Joanna para sa ganoong gabi. Kung ano ang meron kay Joanna at kung sino siya, ayaw niyang isipin yun. Nang makita ni Joanna ang kanyang malita, bigla siyang may naalala at sinabi kay Stephen, "Napaka-importante ng notebook na nasa malita ko. Tandaan mong huwag mong mawawala." "Of course not. Pinagsama-sama ko ang notebook sa trunk. Mamaya mo na lang makukuha." Puno ng kalokohan si Stephen, ngunit sa totoo lang, matagal nang hindi alam ang notebook kung saan niya ito nawala. Sa mga salitang ito, direktang pinaandar ni Stephen ang kotse, pagkatapos ay kumuha ng bote ng inumin sa isang tabi at sinabi sa kay Joanna, "Pagod ka, uminom ka muna para mapawi ang uhaw mo." Sa mga oras na ito, uhaw na uhaw si Joanna. Kinuha niya ang inumin at humigo. Sa oras na ito, nakita ni Stephen ang ganoong sitwasyon. Ang sulok ng kanyang bibig ay nagpapakita ng isang mapagmataas na ngiti. Kinuha ang kanyang mobile phone habang si Joanna ay hindi pinansin. Direktang nagpadala ng isang text message kay Amy na nagsasabi na ang lahat ay okay. Sa oras na ito, nakita ni Amy ang pahiwatig ni Liu Bo, at ang ngiti sa kanyang mukha ay mas espiritual at mapagmataas. Sa oras na ito, ang totoong Marvin ay nagsimulang tumawag sa totoong numero ni Joanna, ngunit ngayon ang numero ng Joanna ay nasa mga kamay ni Amy, kaya nang makita niya ang numero, direktang kumonekta si Amy. "Kumusta, Master Marvin?" Matapos marinig ang boses ni Amy sa kabilang dulo ng telepono, nakaramdam si Marvin ng isang uri ng pagkabalisa sa kanyang puso. Anong nangyayari? Sinong nakapulot kay Joanna, bakit hindi man lang dinala ang cellphone niya? Sa oras na ito, talagang nag-aalala si Marvin. Kung tutuusin, ang dami niyang pinaghandaan ngayon.
Dahil dito, sinabi ni Yumanrong na aalis siya kaagad, kahit na hindi niya kinuha ang kanyang mobile phone, at hindi siya nagbigay ng anumang pagkakataon upang malunasan. Paano ito tatanggapin ni Marvin? Nang marinig ang mga salitang ito, mas naging proud si Amy. Direkta niyang sinabi, "Nako, hindi ko alam." Nakita kong sumakay siya sa isang pulang BMW gamit ang sarili kong mga mata, at ang lalaking nakasakay sa BMW ay may dalang isang bangkos ng mga rosas. Gusto kong magtanong ngunit hindi ko na tinanong mamaya. Marvin, ang daming nangyari sa mga araw na ito. Kapag nagkita tayo, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa mga salitang ito, direktang ibinaba ni Amy ang telepono, at naunawaan din niya na kapag sinabi niya ang labis, siya ay matatalo. Ngayon hanggat binitay si Marvin, wala sa mode si Marvin na hanapin kang Manrong. Hanggat natapos ang gawain ni Stephen, kahit na mahanap ka ni Marvin, hindi ito gagana. Sa oras na ito, medyo hindi mapakali si Marvin. Kung tutuusin, kapag may nangyaring ganito, walang makakasettle down. May nakilala ka bang iba? Ayoko nang makasama pa ang sarili ko. Ano ang problema mo sa mga araw na ito, at bakit? Sinabi ni Amy na gusto niyang makilala siya sa paaralan. Bahagyang nag-alinlangan si Marvin at nakalakad lamang siya patungo sa paaralan. Sa oras na ito, tinatayang malapit nang dumating si Amy ngunit maaari lamang niyang isantabi ang mga gawain ni Amy. Ngayon mas mahalaga ang Yumanrong. Maghintay hanggang sa paaralan hindi nagtagal, Marvin ay upang makita ang isang kotse na nakaparada sa harap niya, ang kotse ay Amy. Nakatingin si Amy kay Marvin nagniningning ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang lalaking naka-plain na damit ay isang mayamang pangalawang henerasyon. Nang makita si Amy, hinawakan ni Marvin ang palso ni Amy at kinakabahang sinabi, "Anong problema? Bakit ka umalis kasama ng iba?" "I have already agreed with her that I will pick him in person this time, but she left with others." Ano ang dahilan niyan? Nang makita ang tensyon sa mukha ni Marvin, sinubukan ni Amy na hindi mapatawa ang sarili. Nagkunwari siyang malungkot at sinabi kay Marvin, "Nako, pasensya na talaga, Master Marvin. Umalis talaga si Joanna kasama ang iba, at hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na huwag mo na siyang hintayin pa." Sa mga salitang ito, direktang sinabi ni Amy kay Marvin ang nangyari kagabi. Ngunit binago niya ang mga kontrabida sa ibang tao, at siya mismo ay nanindigan sa pananaw ng isang mabuting tao, at sinabi na siya ay isang taong lumalaban para sa iyo. Sinabi rin niya na nakilala ni Joanna ang isang mayamang ikalawang henerasyon sa Piging. Hinangaan ka ng mayamang ikalawang henerasyon kay Joanna dahil tinulungan ka nilang magsalita ng maraming magagandang salita, kaya sa pagkakataong ito ay maaari na siyang umalis kasama niya. Nang marinig ang mga salitang ito, ang puso ni Marvin ay puno ng halo-halong damdamin. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang nangyari sa handaan. Bukod dito, naniwala siya sa sinabi ni Amy. Pagkatapos ng lahat, nagpadala rin ng text message si Frank sa kanyang sarili kagabi. Sinabing tinulungan kanya Manrong at bahagyang nalutas ang isang problema. Dahil dito, pinaniwalaan ni Marvin ang mga salita ni Amy. Alam niya na ang pinakamahalagang bagay ni Amy ay baguhin ang tama at mali. Hindi kanya tutulungang magsalita. Makikipagkaibigan lang siya kay Joanna pagkatapos niyang makita ang identity ni Joanna. Gayunpaman, hindi ito mahalaga para kay Marvin. Ang mahalaga ay si Joanna ay dinampot na ng iba ngayon. Akin na lang. Ako na lang. Dapat kahapon ko lang nakita ang performance niya. Kung nakita ko sana ang performance niya, hindi mangyayari yon, hindi rin siya nabuli ng iba nang hindi inaalagaan. Ang puso niya. Napuno siguro ng sama ng loob pero hindi ko siya pinuntahan. Sabi ko sasamahan ko siya, pero hindi gagawa kahit ano. Sa oras na ito, tinakpan ni Marvin ang kanyang ulo na may kaunting pagbagsak.
Kung hindi mo nakilala si Frank, sa pagkakataong ito ay magiging isang sakuna. Ang sama ng loob ni Joanna kay Marvin ay maliwanag. Nang makita ang malungkot na hitsura ni Marvin, mas natuwa si Amy at sinabi kay Marvin, "Nako, Master Marvin, huwag kang masyadong malungkot. Dadalhin kita sa isang lugar na mauupuan at makapagpahinga ng mabuti." Baka bumalik sa iyo si Joanna kapag naisip na niya. Matapos marinig ito, walang ideya si Marvin. Ngayon siya ay parang puppet at siya ay direktang hinayla palayo ni Amy. Napakakinas, mas ipinagmamalaki ng puso ni Amy, diretso niyang hinayla si Marvin sa isang kahon, nag-order ng malaking alak, at dahan-dahan itong ininom kasama si Marvin. Sa pagtingin sa alak, nag-aalala rin si Marvin. Diretso niyang binuksan ang isang bote at ibinuhos iyon. Mabilis na nagpanggap si Amy na nababalisa at nagsabi, "Nako, Master Marvin, nakakasama sa iyo ang pag-inom ng ganito. Mabuti pang magdahan-dahan ka." Sa mga salitang ito, si Amy ay lihim na naglagay ng isang tableta sa isang bote ng alak, at pagkatapos ay sinabi kay Marvin, "Inumin mo to. Masarap sa tiyan mo. Alam kong bad mood ka. I'll stay with you today. I won't be drunk." Sa oras na ito, hindi napansin ni Marvin ang maliit na pagkilos ni Amy. Nagsisi siya sa puso niya. Bakit siya pumunta para iligtas ang bata? Dahil dito, hindi ako nakasakay ng eroplano para manood ng performance ni Joanna kagabi, at hindi na iligtas ng bata ang sarili. Wala akong ginawa. Ngayong ganito na ang sitwasyon, wala na si Joanna. Ang bata ay walang pasasalamat para sa kanyang sarili. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Kahit alam niyang binugbog ang bata, bakit siya pupunta doon ng personal? Direktang magpadala ng isang tao. Bakit kailangan mong gawin ang mga kalabisan na bagay? Ngayon ay ganito. Ang lahat ng ito ay dahil ang aking isip ay hindi na ayos. Kung tutuusin, hindi na siya talo tulad ng dati. Ngayon ang mga tauhan ni Marvin ay mayaman at makapangyarihan. Ano ang hindi niya magawa? Dahil dito, dahil sa mga mindset na ito, naging ganito. Salamat sa mga sumusubaybay. Paki-like and subscribe naman.